din. Wala siguro yan. Tanungin mo muna. Tayo ay sumasamba sa pangalan ng Panginoon. Ito sa pamamagitan ng pagsasalat sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Purihin natin siya sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng buhay at patuloy tayo pinagpapakabal ang pag-asa at kagalakan. Si Jesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos na patuloy na nag-iingat at nagpapala sa atin at sa kanyang mga nilikha. Ay kung lahat, salamat ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Purihin ang Diyos sa kanyang tayo po ay manalangin. Tumatawag kami sa iyong dakilang pangalan namin o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami na iyong mga anak na buong kapakubabaan na lumalapit sa iyo upang ikaw ay aming pasalamatan at purihin. Sa gitna ng aming pagtitiis at alinlangan, dalhin niyo po kami sa iyong tiwala. Samahan niyo po kami o Diyos sa aming pananambahan bilang paghihintay sa iyong pagdatal. Magliwanag kanawa sa aming buhay upang magdala kami sa liwanag ng lubos ang kailangan ng aming kapwang patuloy pa rin namumuhay sa kadiliman. Ito po ang aming manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pa. Thank you po, kapatid na Divine. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Mahina, magandang gabi po. Kaya, kapal po natin ang Panginoon sa gabi ito. Tayo po ay nagkakalak at nagpapasalamat na mailakas po natin at buwin ang ikalawang simbang gabi sa taong 2025. At kagabi po ay ating binigyan po ng ang pagdiriwang po ng unang simbang gabi sa pamamagitan po ng isang gabi ng musika o night of music. So napakasalamat po tayo sa ating Diyos dahil sa kabilaman ng mga ika nga po ay konting time restraint. Tayo po ay nakapagpahayag, napapuri po sa salamat sa Diyos. At kinikilala po natin ang ambag at pangunguna at presensya po ng bawat isa. Especially po yung ating mga kapatid na nanood. At alin po na kanilang talento at kakayanan upang maging posible ang natulong ng ating. At ganoon din po sa gabing ito, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababaihan na magiging na tagapanguna po ng ating gawain sa gabi nito. At ang ating patutod po kapatid na Divine Mendez. At ang ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi ang ating lay minister, Venus Endero. Hindi naman natin siguro kailangan magpakilala ng ating speaker, pero konting background lang. Sa ngayon po, siya ay ang South Manila Cluster Coordinator ng LCSMC CWA. At ang ating pong tagapagsalita din ay nakapagtapos ng Day Formation Program na ministeryo po ng ating konferensya upang bubugin at sanayin po ang ating mga laiko. O kaya, bahagi po ng kanilang ministry at tinatawag po natin Preaching and Teaching Ministry. Yung ministeryo po ng pagtuturo at ang ministeryo po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. O kaya, siya po ang ating magiging tagapagaling na mensahe sa gabi nito. And of course, napapasalamat din po tayo sa ating lingkod at kababinito sapagkat bukod po sa pagiging coordinator ng mga kababaihan, meron din po siya talento at kakayanan. Sa pagluluto ng mga kakanin, ulam, mainit po. Sabihin lang po kay Ate Venus yan. And of course, siya po ay tinutungan ng ating kapatid na Tom sa kanilang gawain ng ministeryo sa iglesia nito. So walang iba po kundi ang ating LM Venus. Yan. Palapakan naman po natin ang sinunod nito. So God bless po sa iyo kapatid na Venus. At nawa ngayon maging lalo yung kanang pagpapala sa inyong mensahe. Mamaya po ay marinig din natin ng awitin ng ating mga kalalakihan. Bagaman, kilala po ang nandito kalalakihan, sabayan nyo na lang po kami sa awitin po na natin iaalin mamaya. Nagkakalaki po tayo mga kapiling. Ang ating pong dati pong naging music organ ng ating iglesia. Sa mahabang panahon. At hindi ko na rin po pakilala ito dahil kilala nyo na. Sa katangan po ni Pastor Luther Garcia. Ayan. Welcome po, Pastor Luther. Thank you very much. Na-miss ka namin kagabi. Naman kagabi nandito kayo para makita namin saan yung ating awit. Anyway, salamat po at kapiling natin kayo sa gabi nito. At paalala po sa ating mga gawain, bukas po, ang ating ikalawang simbang gabi, ang maghahanap po ng mensahe ng buhay ay ang ating auditor, ang ating kapatid na Malu de los Reyes. At ang ating po pagnugot ay ang ating kapatid na Joy Umbao. At ang magiging tagapaguna po bukas ay ang Christian Young Adult Fellowship. Siya. So kung meron po kayo mga naisip pala na song, please do. Welcome na welcome po yun para sa ating gawain bukas. Okay? And nagpapasalamat din po tayo sa ating kababaihan mamaya after ng ating service. Meron po tayo nagyan na Ate Venus.
O, meron daw. Okay, salamat po sa Panginoon. At bukas naman, ewan ko lang kung nag-usap na siya. O, meron na din daw. So, thank you very much mga kapatid in advance. No? Pagpalain ko kayo ng ating Panginoon. At sa darating po ng Miyerkules, December 24, alas 10 po ng umaga, atin pong gaganapin ang bisperas ng Pasko. No? Ito po yung ating service. And ang inyong po ang magiging pagkapagaling ng mensahe. And after po ng ating service, immediately, magsasalo po tayo ng pananalian, and meron na po tayo short fellowship and program as a congregation. So meron na po tayo detalye dito, kumating na kayo, Alam pa, yung sa... para sa 24. Opo. Yung exchange, i-announce ko na lang po sa group chat. Okay. So, baka bukas pwede rin natin may remind, Pero ang basically naman po yan ay simple programa. For sure, kung meron pong ihahanda ng mga presentations ang bawat isamahan, bawat board, yun po naman ang mangyayari ka. And reminder din po sa ating mga bata, sa December 24, sa 10 a.m. service, yung po kanila skit na present noong Sabado, ay magiging bahagi po ng kanilang presentation sa Wednesday. Wednesday morning. So yun lang po. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa gabi ito. Meron po tayo ng mga pabalita ba? Kung wala na po, tayo lahat ay tumayo bilang tanda ng pagdala sa pagbasa ng ating batayang kanal. Maraming salita na basahin nila ay ang patatagpuan sa Isaiah 7:14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi at isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan Emmanuel. At sa pangisipan ay makatagpuan sa Mateo 1:23. Maglilihi ang isang berdeng at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos.
kailan na lang napunta natin. Sabayan niyo ko kami. Ang pastor sumabi, tayo ay magsasiyawin, sama na kanagiging, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na sikis-isilang, may tanunay ng siyalang, at ang bawat isa ay nasipagano ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nagbibigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang mapagtanapin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawin habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumabit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan. Tunay magbagong buhay, nagbibigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang mapagtanapin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang iyong aral. At mabuhat ngayon, kahit hindi pasto ay magbigaya. At mabuhat ngayon, kahit hindi pasto ay magbigaya. Kahit hindi pasto ay magbigaya. Yan. Aha! Pasko na naman, okay tuloy lang araw. Pasko lang daan, tila ba okay lang lang. Ngayon ay nakapasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Aking araw na aking pinakabili. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig na kahari. Pasko na naman. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari.
or pinakauna kong kalita nito ay panahon pa ng Pastor Manny. Siya ang pinakaunang pastor na nagano sa akin na magsalita. Hindi ko alam kung paano umpisahan nun. Ngayon naman, pagturo sa akin, tanggap ko na kagad. Hindi na ako na ikaw na lang. Umuuna ako kagad. Kasi talagang pinipilit ko si Pastor Mario, ayoko talagang pinipilit din niya na ako. Kaya sa awa ng Diyos, nagawa ko man. Ito ang pangalawa ngayon sa pagpas ko. Kaya sana magawa ko pa rin ng maayos. Emmanuel, our hope, redeeming and restoring God in us. So yung pamagat ng ating kayo. Noong unang napakahirap isipin yun na mga anak kasi isang dalaga na wala namang asawa. Pero parang mas mahirap yata kung ang lalaki manganak. Kaya kahit anong isipin natin, wala talaga ng posible kung ang Espiritu ng Diyos na antikilos. Kasi kahit anong isipin natin na paano siya manganganak na walang asawa, paano siya mabuntis na walang asawa. Na ipagpalay natin yung dating, noong unang panahon, di ba, ang mga lalaki dati, pag kausap lang ng lalaki, sabihin nila may mag-boyfriend na. Mahawakan lang yung kamay, buntis na. Yun, panahon namin. Pero ngayon, natural na yan. Naranasan ko yan yung panahon na ako'y dalaga. Sumunod yung asawa ko doon, chismis na kagad. Napakalaking chismis na buntis ako. Pero hindi ko na lang yung pinapansin kasi sanay na ako sa mga ganong chismis. Kasi nag-aaral pa lang ako, lagi akong sinasabihan na maaga daw akong mabuntis. Dahil mas gusto ko maging kaibigan ang lalaki kaysa babae. Kasi feeling ko safe ako sa mga lalaki. Kasi kadalasan talaga ang kaibigan ko ng lalaki. Hatid sundo sa isang lalaki. Kaya nagagalit na yung lula ko, mga yuhin ko na napakaano ko raw kasi puro lalaki. Pero feeling ko safe kung sila ang kasama ko. Kaya ang sagot ko lang sa kanila, tingnan natin sa bandang huli kung sino ang mabubuntis. Yung tahimik siya tabi o yung napakaingay sa labas. Sa awa ng Diyos, nagampanan ko naman na panindigan ko naman yung sinasabi ko, kaya natahimik na sila, hindi na nila ako sinasaway, pinabayaan ako kasi mali ang pagtingin nila kasi kung sino yung tahimik, yun ang may mali. Dito sa ating binasa sa Isaiah 7:14, sinasabi dito na isang dalaga, manganganak ng lalaki. Isipin mo pa lang anong manganganak ng isang dalaga na wala naman siyang asawa. Ang salitang dalaga sa mga Hebreo, ito ay natawag na alma. Ay maaaring nangahulugang berhen o isang batang babaeng hindi pa nag-aasawa. Ang una, malapit na kakahulugan ng tandang ito ay isang ikakasal na isang berhen o ang berhen pa rin hanggang sa oras na siya ay ikasal. At na hanggang sa siya ay manganganak, matatawag pa rin siyang berhen. Bago matutuhan ng kanyang anak na lalaki ang tama at mali, ang mga hari ng Syria at Israel ay mapapahamak. Sinasabi din dito sa talata 16 ng Isaiah 7, sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti,
ay birhen at mananatiling birhen hanggang sa may panganak si Jesus. Dito naman sa Matthew 1:18, makatugma pa rin ang pagkapanganak kay Jesus. Ganito ang pagkapanganak kay Jesus Kristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit, bago sila nakasal, si Maria ay natakong nagdadalang tao. So, napaisip talaga ang karamihan, paano siya nagdadalang tao kung siya ay isang dalaga at hindi pa sila inasal ng Diyos. Sa pamamagitan, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, malinaw na sinabi sa atin, sinaliwagan sa atin na si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayon naman sa Matthew 1:25, ngunit hindi dinalaw si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sambong na lalaki, na pinangalanan niyang si Jesus. So sa paglilihim ni Maria sa kanyang anak na lalaki, ang pangyayari ay sa pamamagitan ng isang himala. Himala ng isang Espiritu Santo at hindi sa pamamagitan ng isang lalaki. Ayon din sa Lucas 1:35, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang banal na ipapanganak mo ang tatawaging anak ng Diyos. Kapwa si Lucas at Matthew ay malinaw na walang pag-alinlangan na ipahayag na si Jesus ay pinanganak sa pamamagitan ng isang birhen. Isang birhen, siya ay ilalabas sa pamamagitan ng himala ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay bababa kay Maria at ang anak ay mabubuo sa pamamagitan lamang ng mahiwalang gawa ng Diyos. Bunga nito, si Jesus ay nagiging banal. Ibig sabihin, walang bahid na kasalanan. Ito ay nagbibigay sa kanya ng karapatan upang akuin ng bigat ng aking kasalanan. Kung wala ang isang sakdal at walang kasalanan tagapagligtas, hindi tayo makakaranas ng kaligtasan. Kaya walang katapusang pasasalamat ang ating masasambit dahil kung wala ang Panginoon, wala din tayo dito sa sanlibutan. Kaya walang katapusan ang ating pasasalamat dahil kay Emmanuel, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan at pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Mga kapatid, ating pakinggan ang tagubilin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto at ang hamon sa atin sa kasalukuyan. Ang Corinto, Kapitulo 9, talata 7 hanggang 8. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang-gawa.
kami sa lahat at susulong ng iyong mga gawain. Isulong mo nawa sa aming pagkakaloob ay lalo kami namuhulat sa lawak ng iyong gawain upang maging handa kami lagi na maging kaluyan ng iyong masaganang pagpapala. At pagpalain din po ninyo ang iyong mga anak na nagkaloob ng mga handog na ito. Amen. Tayo po ay lumamig sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa mensahe ng buhay na aming pong tinanggap at pinagnilayan sa gabi ito. Kung paano kami ay inyong binigyan ng pagkakataon na sa kabila ng pamantayan ng tao, ang inyong kalooban ang siyang mas nananahimik. May mga takot, pag-aanindahan, ang nangyari po kay Jose at kay Maria. Subalit, kapag kami ay nagtiwala sa iyo, Panginoon, naalis at napapawi ang mga takot nito. Panginoon, marami rin po kami mga kinakaharap ng mga pag-aanindahan ng takot sa aming mga buhay. Sa aming pangarap sa kinabukasan, sa pag-aayos ng aming mga suliranin, sa aming ugnayan at relasyon bilang mga kapatid, at iba pang mga pangamba na bumabalot sa mundo ito. Tunay nga, Panginoon, ng inyong pag-asa, ang inyong katiyakan na pagdating sa mundo ito ang magbibigay sa amin ng pag-asa. At ito po ang aming pinagpapasalamat sa gabi ito, Panginoon, sa pamagitan ng upang nagtiwala si Jose at Maria sa inyong Panginoon at nagpasakop sila sa inyong kalooban, ay ganoon din, nagtitiwala po kami at nagpapasakop sa inyong kalooban sa mga oras nito. Panginoon, pangunahin niyo po ang aming mga kapatid, lalo tigit ang mga kasamahan ng mga kababaihan at ang mga kalalakihan. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na Venus, ng aming kapatid na Divine, maging ng aming Pangulo ng kababaihan sa mga kapatid ng Beta.
At sa bawat kababaihan narito, O Diyos, ng patuloy po nag-aalay ng kanilang sarili, ng kanilang talento at kakayanan, alang-alang at para sa iyo. Sa gabi ito, Panginoon, ay aming inaalala ang mga kapatiran na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Patuloy dito sila gawaran ng pag-ingat, ng katiyakan, ng pag-asa mula sa inyong Panginoon. Salamat din po sa presensya ng aming Pastor Luther at nadalangin din namin, Panginoon, ang kanyang tuloy-tuloy na pagharap sa buhay nito na may pananalig at na may pagtitiwala sa iyo. Sa bawat isang naroon nito, Panginoon, nababatid ninyo ang nilalaman ng aming mga puso at isipan. Kung ano ang aming mga karaingan, ang aming mga pagsamo, Panginoon, ay aming pong pinagkakatiwala sa inyo at inihahayag sa mga oras nito. Panginoon, paunahin din po ang aming tagapagsalita sa araw ng bukas, ang aming kapatid naman. At aming pong samahan ng siya upang maging mabungad, maging makabuhan ang aming pong sama-samang pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo. Inatay po kami, O aming Diyos, sa aming masamantalang pag-iwalay sa gabi ito at pagpalain ninyo ang pagkain namin po sa saluhan. Ito'y tandaan na ninyo walang hanggang pag-ibig at pagkalinas sa inyong mga anak. Ito po ang aming pagsama at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ating pong pangwakas na pagpapala, sabay-sabay po natin sambitin. Sa pagtatapos ng ating pagsamba, hahayo tayong may tapang at lakas ng loob na harapin ang buhay sapagkat wika ng Panginoon sa atin, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Maging kapayapaan natin ang presensya ng Diyos na laging suma sa atin. Pagpalain tayo ng isang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Kapagpalang gabi po sa ating lahat.